Magandang araw mga bata, sa araling ito, matututuhan mo ang organisasyon at komposisyon ng pambansang pamahalaan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang nasusuri ang balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa pagsasakatuparan nito, ikaw ay inaasahang na ipaliliwanag ang konsepto ng unitary presidential system. Nabibigyang linaw ang pagkakaiba ng pamahalaang lokal at pambansang pamahalaan. Naiisa-isa ang mga halal na posisyon sa pamahalaan at nakasusulat ng isang liham para sa halal na opisyal hinggil sa mga serbisyong nais mong makitang mapalakas. Ang pamahalaan ay isa sa apat na elemento ng isang bansa. Ito ay isang ahensya kung saan ang kagustuhan ng mga mamamayan ang naipahahayag at naipatutupad. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay pagsilbihan at pangalagaan ang kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Kailangan ang pamahalaan upang maipatupad ang iba't ibang tungkulin para sa mga mamamayan. Kailangan ang pamahalaan upang maipatupad ang iba't ibang tungkulin para sa mga mamamayan. Tungkulin din nila ang pagpapatupad ng mga paglilingkod at programa para sa kapakanan ng mamamayan, pangangalaga ng mga karapatan ng mga mamamayan, pagtatanggol sa bansa mula sa panganib o pagsalakay, paglalapat ng hustisya, pagsulong ng pambansang interes at pakikitungo sa ibang interes. Talakayin natin ang uri at balangkas ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang Pilipinas mga bata ay isa mga bansa sa buong mundo na kinikilala ang konsepto ng demokrasya bilang ito'y uri ng kanilang pamahalaan. Ang pamahalaang ito ay pinamumunuan ng mga lider na inihalal ng mga mamamayang may sapat na gulang na nagluklok sa kanila. Bukod dito, may karapatan din ang mga mamamayan na makialam o pamuna sa paraan ng pagpapatakbo ng pinuno ng pamahalaan. Sa pamahalaang demokratiko, ang mga tao rin ang pumipili ng mga pinunong gagawa ng batas at magpapatupad nito. Bukod dito, ang mga mamamayan ay pantay-pantay sa harap ng batas kung saan binibigyan ng pagkakataon at pribilehiyo ang bawat isa. Gayun din, sa pamahalaang demokratiko, ang pagbibigay ng parusa sa mga taong nagkasala ay dapat na naaayon sa batas. Nararapat na dumaan sa isang legal na proseso ang paglilitis ng isang taong nagkasala bago siya mabigyan ng karampatang parusa. Sa pamahalaang demokratiko, hindi kailangang gumamit ng dahas upang magkaroon ng pagbabago. Ang mga pagbabago ay maaaring makamit sa pamamagitan ng isang mapayapang halalan o sa pamamagitan ng pagpapanukala ng batas o pagsusulong sa saligang batas. Dito sa ating bansa, ang pinakamataas na opisyal na namumuno sa pagpapatakbo ng pamahalaan ay ang presidente o pangulo. Ang pangulo ay naluluklok sa posisyon sa pamamagitan ng isang halalang idinaraos sa bawat 6 na taon. Ang Pangulo ang nag-iisang kataas-taasang pinunong iniluluklok sa posisyon na siyang nagsisilbing parehong pinuno ng Estado at pinuno ng pamahalaan, kaya tinatawag ang ating pamahalaan na unitary presidential system. Ang ating pamahalaan ay maaaring mahati sa dalawang bahagi ayon sa saklaw. Una ay ang pambansang pamahalaan. Ito ay binubuo ng mga halal na posisyong may responsibilidad sa pagpapaunlad at pangangasiwa ng pamahalaan sa pangkalahatan o pambansang perspektibo. Ang ikalawa naman ay ang pamahalaang lokal. Ito ay binubuo ng mga halal na posisyong ang saklaw ng responsibilidad ay nalilimitahan sa mga lokal na unit tulad ng mga lalawigan, lungsod, munisipalidad, at barangay. Sa araling ito atin munang tatalakayin ang pambansang pamahalaan. Sa ilalim ng konstitusyon ng 1987, ang tatlong sangay ng pambansang pamahalaan ay sangay ng tagapagpaganap, sangay na tagapagbatas, at sangay ng tagahukom.
Ang sangay ng tagapagpaganap ay binubuo ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, at Gabinete. Samantalang ang sangay na tagapagbatas naman ay binubuo ng mga senador at mga kinatawan. At ang sangay ng tagahukom naman ay binubuo ng punong hukom at mga kagawad na hukom. Ang tatlong sangay ng pamahalaan ay mayroong pantay-pantay na kapangyarihan. Maaaring itama ng isang sangay ang kabilang sangay lalo kung mayroong nilabag na batas o di kaya ay di ginagamit ng wasto ng isang sangay ang kanilang kapangyarihan. Ang konseptong ito ay tinatawag na check and balance. Talakayin natin ang sangay ng tagapagpaganap o ehekutibo na binubuo ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, at Gabinete. Kilala nyo ba mga bata kung sino ang ating kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas? Ayon sa Artikulo V, Sec. 1 ng Konstitusyon ng 1987, ang kapangyarihan at tungkulin ng tagapagpaganap ay nakaatang sa Pangulo ng Pilipinas. Pinipili siya sa pamamagitan ng tuwirang paghalal ng mga mamamayan. 6 na taon ang kanyang panunungkulan at hindi na maaaring mahalal pa sa pangalawang pagkakataon. Alamin natin ang kapangyarihan at tungkulin ng isang Pangulo. Una, humirang ng mga pinuno ng mga kagawaran. Ang iba pang hinihirang ng Pangulo ay ang mga embahador at konsul sa ibang bansa, mataas na opisyal ng sandatahang lakas, miyembro ng Korte Suprema, mga pinunoy ng mga kagawaran at sandigan bayan. Ang mga hinirang ay dapat pagtibayin ng Commission on Appointments. Pangalawa, ipinatupad ang mga batas ng bansa. Pangatlo, gumanap bilang Commander-in-Chief ng sandatahang lakas. Pang-apat, magpanukala ng batas sa Kongreso. Panglima, formal na naghahain o nagsusumite ng panukalang pambansang budget sa Kongreso. Pang-anim, makipagkasundo sa mga international financing institution sa pag-utang para sa kapakanan ng bansa na aprobado ng Central Monetary Authority. Pampito, iharap sa Kongreso, sa pagbubukas ng unang regular na sesyon, ang ulat nito sa bansa, at ang kanyang programa para sa pamahalaan. Pangwalo, katawanin ang bansa sa mga internasyonal na pagpupulong. At panghuli, gampanan ang lahat ng tungkuling iniatang sa kanya ayon sa batas. Narito ang mga kwalipikasyon upang mahalal na Pangulo o Pangalawang Pangulo. Ang mga kwalipikasyon para sa nagnanais maging Pangulo ng Pilipinas ay nakabalangkas sa Artikulo 7, Seksyon 2 ng Saligang Batas ng 1987. Ayon sa Saligang Batas, maaaring maging Pangulo at Pangalawang Pangulo ang isang tao kung maaabot niya ang sumusunod na pamantayan. Dapat ikaw ay isang likas na mamamayan ng Pilipinas, isang rehistradong botante, nakababasa at nakasusulat, 40 taong gulang pataas sa araw ng halalan. At naninirahan sa Pilipinas ng 10 taon bago ang halalan. Kilala nyo ba mga bata ang ating Pangalawang Pangulo o Vice President? Alam nyo ba na ang Pangalawang Pangulo ng Pilipinas ay inihahalal sa pamamagitan ng pagboto ng mga mamamayan para sa terminong may 6 na taon at maaaring ihalal muli ng isa pang pagkakataon? Narito ang kapangyarihan at tungkulin ng Pangalawang Pangulo. Una, gampanan ang mga tungkulin iniatang sa kanya ng Pangulo. Pangalawa, maging miyembro ng gabinete o kagawaran na itinakda ng Pangulo sa kanya. Pangatlo, makipagtulungan sa Pangulo sa iba't ibang programa ng pamahalaan. At panghuli, gampanan ang lahat ng tungkulin na iniatang sa kanya ayon sa batas. Gabinete. Ang Pangulo ay tinutulungan ng mga tanggapan at kagawaran sa pagpapatupad ng mga batas.
Ang mga kagawarang ito ay pinamumunuan ng mga kalihim na hinirang ng Pangulo at sinang-ayunan ng Commission on Appointments. Narito ang ilan sa mga kagawaran ng pamahalaan na nasa ilalim ng pamamahala ng Pangulo. Kagawaran ng Agrikultura. Tungkulin ng kagawarang ito na itaguyod ang pag-unlad na pang-agrikultura ng bansa. Tungkulin nitong magbigay ng paglilingkod sa mga tagalikha ng pagkain. Kagawaran ng Edukasyon. Tungkulin ng kagawarang ito na magplano at magpatupad ng mga patakaran, programa, at proyekto ukol sa mataas na kalidad ng edukasyon. Kagawaran ng Ugnayang Panlabas. Tungkulin nito ang pagsasaayos ng ugnayang panlabas ng ating bansa, pangalagaan ang mga Pilipinong nasa ibang bansa, at pamahalaan ang mga embahada at tanggapang konsular na nasa ibang bansa. Ang kagawaran ng pananalapi naman ay may tungkulin na magsagawa ng mga plano ukol sa pagkukunan ng pondo ng pamahalaan, pagpapatupad ng mga patakaran sa pananalapi at pagbubuwis, at ang pagsasaayos ng mga utang panlabas at panloob ng pamahalaan. Tungkulin ng kagawaran ng kalusugan na pangalagaan ang kalusugan ng mamamayan. Tungkulin din nito ang magbigay ng kaalamang pangkalusugan at magpatupad ng mga batas na may kinalaman sa kalusugan. Kagawaran ng Katarungan. Tungkulin nito na magbigay sa pamahalaan ng payong legal. Ito ang nagbibigay ng legal na opinyon sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Kagawaran ng Paggawa at Empleyo. Tungkulin nito na bigyan ng proteksyon ang mga manggagawa at iayos ang ugnayang employer at employee. Sa kanila idinudulog ang mga kaso sa pagitan ng mga manggagawa at mga kumpanya o pabrika. Kagawaran ng Tanggulang Pambansa. Tungkulin naman ng kagawarang ito na pangalagaan ang mga mamamayan ng bansa laban sa mga panloob at panlabas na panganib. Pinananatili nito ang kapayapaan at kaayusan ng bansa. Kagawaran ng Budget at Pangangasiwa. Tungkulin ng kagawarang ito na tulungan ang Pangulo sa paghahanda ng budget ng pamahalaan, pagsasaayos ng isang sistema tungo sa epektibong pagpapatakbo ng pamahalaan, at pangangasiwa sa pagpapasweldo at pagposisyon ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Ang ikalawang sangay naman ay ang sangay tagapagbatas o lehislatibo. Binubuo ito ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan o House of Representatives. Ang kapangyarihang gumawa ng mga batas sa pamahalaan ay nakasalalay sa Kongreso ng Pilipinas. Bukod sa ito ang may kapangyarihang gumawa ng batas, ito rin ang samahang may kakayahang magbago at magpawalang bisa ng mga naunang batas. Ang Kongreso ay nahahati sa dalawang lehislatura o bicameral legislature dahil binubuo ito ng dalawang kapulungan, ang Senado, at ang House of Representatives kapulungan ng mga kinatawan. Ang Senado ay mayroong 24 na senador na ibinoboto ng mga mamamayan. Sila ay maaaring manilbihan sa loob ng 6 na taon. Ang Senado ay pinamumunuan ng Pangulo ng Senado. Siya ang namumuno sa mga sesyon nito. Ang mga senador ay nanunungkulan sa loob ng 6 na taon at maaaring mahalal sa 2 magkasunod na termino. Mga kwalipikasyon para sa senador. Ayon sa 1987 Konstitusyon, Artikulo V, Seksyon 3, upang maging senador, dapat ang isang tao ay likas na mamamayan ng Pilipinas, dapat sa araw ng halalan, 35 taong gulang na, nakababasa at nakasusulat, rehistradong botante, at naninirahan sa Pilipinas sa loob ng hindi kukulangin sa 2 taon bago sumapit ang araw ng halalan.
Ang ika-20 na kapulungan ng mga kinatawan ay binubuo ng 318 na miyembro na hinalal mula sa kanya-kanyang lehislatibong distrito mula sa mga lalawigan, lungsod, at munisipalidad, at mga kinatawan mula sa mga inihalal sa sistemang party list na nagrerepresenta sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang itinatalagang House Speaker ang tumatayong lider ng kapulungan ng mga kinatawan. Siya ay inihahalal sa pamamagitan ng botong mayorya ng mga kinatawan. Ang mga kinatawan ay nanunungkulan sa loob ng 3 taon. Hindi sila maaaring maglingkod ng higit sa 3 magkakasunod na termino. Ayon sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas Artikulo 6, Seksyon 6, upang maging isang kinatawan ng kapulungan, dapat ang isang tao ay likas na mamamayan ng Pilipinas, sa araw ng halalan, 25 taong gulang na, nakababasa at nakasusulat, maliban sa kinatawan ng party list, kailangang siya ay isang rehistradong botante sa distritong paghahalalan sa kanya. At maliban sa kinatawan ng party list, kailangang siya ay naninirahan sa distritong iyon nang hindi kukulangin sa 1 taon bago sumapit ang araw ng halalan. Tungkulin at kapangyarihan ng Kongreso ang magpanukala at gumawa ng mga batas at resolusyon, mag-aproba ng taunang budget ng pamahalaan, at magbunyag at mag-imbestiga sa mga usaping pampubliko tulad ng gawain at pamamalakad ng pamahalaan. Tungkulin din nila na magpatibay ng pakikipagkasunduan at tratado sa ibang bansa, at maglitis at gumawa ng pagpapasya sa mga kaso ng pagpasakdal laban sa Pangulo, mga hukom ng kataas-taasang hukuman, mga kasapi o miyembro ng Komisyong Konstitusyonal, at tanod bayan. Tungkulin din nila na magpatunay, magpatotoo, at magbilang ng boto para sa Pangulo, at kung magtabla, ang pagpapasya ng magwawagi ay dadaan sa pagboto ng mayorya o nakararaming kinatawan ng Kongreso, magkansela o magpatagal ng deklarasyon ng Pangulo ng batas militar, at mag-aproba sa paghirang sa tungkulin na ginawa ng Pangulo sa pamamagitan ng Komisyon ng Paghirang sa Tungkulin. Ang ikatlog sangay ng pambansang pamahalaan ay ang sangay panghukuman o hudikatura. Binubuo ng punong hukom o Chief Justice at mga kagawad na hukom o Associate Justices. Ayon sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas Artikulo 8, Seksyon 4, ang kataas-taasang hukuman ay binubuo ng isang punong hukom at 14 na kagawad na hukom. Sa kabuuan, mayroon itong 15 miyembro. Ang mga korte ay isa pang pangunahing sangay ng pamahalaan. Ang mga ito ay itinatag upang pangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan laban sa paglabag dito ng iba pang tao o ng pamahalaan. Ang kapangyarihang panghukuman ay nakasalalay sa kataas-taasang hukuman at sa mga mababang hukuman. Pangunahing tungkulin nito ay ang pakinggan at suriin ang mga kaso, isaad ang kahulugan ng batas at ilipat ang batas sa mga kaso. Bilang pagsunod sa mga probisyon ng 1987 Konstitusyon, ang Korte Suprema ay binubuo ng isang punong mahistrado at 14 na katuwang na mahistrado, pawang magsisilbi hanggang sa edad na 70. Ang punong mahistrado at mga katuwang na mahistrado ay hinihirang ng Pangulo ng Pilipinas, pinipili mula sa sinalang listahan na isinusumite sa kanya ng Judicial and Bar Council. Kailangang mapunuan ng Pangulo ang posisyon sa loob ng 90 araw mula sa pagkakabakante nito. Kapangyarihan ng isang korte ang ipatawag at paharapin ang mga testigo, hingan ng panunumpa sa katotohanan ang mga testigo, panatilihin at ipatupad ang kaayusan sa hapag nito at ipasunod ang mga pasya at kautusan nito.
Ang Korte Suprema ang pinakamataas na hukuman sa bansa, samantalang ang Court of Appeals naman ang gumagawa ng apela o nagsusuri ng legal na pasya, at sa Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, at Municipal Trial Court naman iprinipresenta ang ebidensya at testigo. Unang gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong sa inyong kwaderno. Sagutan natin ang ikalawang gawain. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araw na ito.